Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Baste. Walang eksaktong taon, probinsya ng Masbate. Ayon sa kwento ni Baste, kalahating Pinoy at kalahating Banyaga. Ang tatay ay isang Europano at ang nanay naman ay Pinoy. Siya lamang ang naging bunga ng pag-iibigan ng ama at ng ina na si Nanay Basilia. Naghiwalay sila ng asawang Banyaga. Gawa ng umuusad noon ang unang digmaang pangkalahatan. Umuwi ang tatay ni Baste at hindi na bumalik pa sa Pilipinas. 16 na taong gulang pa lamang noon ang binata. Palagi itong pinaaalalahanan ni Nanay Basilia na pagdating sa tamang edad, dapat maging mabuti itong tao. Palagi itong nadidinig ni Baste sa tuwing nasa harap sila ng hapagkainan. Kasama ang kapatid na si Atoy na ng mga sandaling yun, nasa 10 taong gulang pa lamang. Palaging sinasabi ng ina na kontrolin ang sarili, lalo na kapag nagagalit. Kahit nasa sekundarya na si Baste, inihahatid pa din ito sa eskwelahan. Ngunit ang hindi niya malilimutan, sinabi ng ina na huwag siyang maging hayok sa sariwang laman, karne man ng hayop o ano pa. Naisip tuloy ng binata na may kakaiba sa kanya. Hindi naman niya ito pinagsasabi sa mga kaklase, maging sa malapit na kaibigan na si Tonyo na kapitbahay lamang nila. Baka isipin ng iba na may sakit sa pag-iisip si Nanay Basilia, kaya iba ang pagtrato sa kanya. Literal na mabuting binata naman si Baste. Kahit nga pinapaalalahanan at naligo na siya ng payo, likas na sa kanya ang pagiging mabuti. 3 lamang sila sa tahanan, si Nanay Basilia, si Atoy at si Baste. Ang naging ikalawang asawa at tatay ni Atoy ay isang sundalo na napatay naman sa digmaan. Doon sila nakatira sa Maynila noon. Lumipat sa Masbate dahil dito ang lupang sinilangan ng ina. Ang bahay nila ay may kalakihan, ngunit gawa sa kahoy. 2 palapag, ang ilalim ay bodega, at ang buong taas ay may 2 silid, kusina, sala at may hagdan papunta sa likod at nasa baba ang banyo. Ang pinakapintuan, may beranda at paikot na hagdan, papunta naman sa bukana ng bodega sa ilalim. Hindi hirap sa buhay si Baste. Nakapagpundar si Nanay Basilia sa negosyong pagpapautang. Maliban pa dyan, may pinagkakabalahan din itong iba pang negosyo. Ginawa nitong kapital ang perang iniwan ng tatay niyang Banyaga. Hanggang sa tumuntong na sa 17 taong gulang si Baste, dito niya napansin na mas naging mahigpit ang ina. Yun bang halos araw-araw itong nakabantay at sinasabihang huwag lumabas ng bahay kung hindi siya kasama. Habang yung kapatid namang si Atoy, hinahayaan lamang maglaro. Minsan nakakaramdam ng inggit si Baste sa tuwing tinatanong niya naman ang nanay kung ano ang dahilan. Basta anak, ayaw kong may mangyari sa'yo. Pero balang araw, maiintindihan mo din ako. Napakunot na lamang ang mukha ni Baste. Nababalot ang isipan ng maraming katanungan. Kaya inaaliw na lamang ang sarili para hindi mabagot. Lalo na kapag walang klase. Siya lamang at ang kapatid ang naiiwan sa tahanan. Ang pinakapaboritong parte ng bahay ni Baste ay ang bubong ng beranda. May hagdan itong maliit sa gilid at kapag gabi, doon siya nakatambay nang hindi nalalaman ni Nanay Basilia.
Gustong-gusto ng binata tuwing may buwan. Naaaliw sa hugis at liwanag nito. Pakiwari ng binata. May hatid itong saya sa kanya. Minsan pa nga ay minamasdan lamang niya ito hanggang sa mag-umaga. Nagtataka naman siya noon. Hindi man lamang ito nakakaramdam ng antok sa tuwing nakatingala sa kalangitan. Sa halip, gumagaan pa ang katawan at ang sarap ng paghinga. Naaamoy niya ang halimuyak ng isang bulaklak. Kahit malayo, lumalakas din ang kabog ng dibdib. Hanggang sa isang buwan ang nakalipas, pumunta muli sa bubong si Baste. Pinagmasdan ng paglabas ng buwan hanggang sa biglang namanhid ang katawan. Sobrang tigas at hindi makagalaw. Natumba si Baste at kamuntikan pang malaglag. Mabuti na lang, may gutter at doon siya sumabit. Gusto mang sumigaw ni Baste ngunit hindi niya magawa. Hanggang sa unti-unti niyang napansin ang pagbabago sa kamay. Yung mga daliri ay bumaluktot at humaba. Tapos tinutubuan siya ng maliliit na balahibo. Ilang sandali pa, dito nakagalaw si Baste. Ngunit nagpatay sindi ang paningin at nakaramdam ng pagbigat ng ulo. Hanggang sa umangat bigla ang balikat. Napadaing ito sa sobrang sakit ng katawan niya. Naglagutukan ang mga buto. Lumaki ang mga paa at mas lalong kumakapal ang balahibo sa buong katawan niya. Napansin din niyang tila humahaba ang nguso at yung paghinga ay hindi na normal ang tunog. Naging hangos na ito. Ilang minuto pa gumaan ang pakiramdam ng binata. Ngunit na mga sandaling yun, gulat na gulat sa sarili. Inangat niya ang kamay. Humaba ito at may mga mahaba at matutulis na dumudugong kuko. Hanggang sa nakarinig siya ng kabog ng puso galing sa mga taong nakapalibot sa lugar. Nadidinig niya rin ang sinasabi ng bawat isa. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit? Bakit ako nagkakaganto? Isa akong halimaw. Nay! Nay! Wika ni Baste. Nagkukumahog naman si Nanay Basilia papunta sa itaas at nang makita ang anak, napatakip na lamang sa bibig ang nanay at kita sa mukha ang labis na pangingilabot. Umiiling at unti-unting nangilid ang mga luha sa mga mata. Nay, ano po ito? Teka, ako po ito si Baste. Huwag po kayong matakot sa akin. Marahang lumapit ang ina. Inangat ang kamay at hinawakan ang mukha ni Baste. Umiiyak ngunit pinipigilan lamang na mapahagulgol. Hindi nakapagsalita si Baste. Tinignan siya ng ina mula ulo hanggang paa. Tumango at sinabing, "Hindi talaga mapipigilan ng pagkakataong ito, anak. Patawarin mo ako. Matagal ko na dapat gustong sabihin sa'yo ang lihim ng pagkatao mo. Kaso baka kasi anong isipin mo sa akin? Kaya gusto kong ikaw na lang mismo ang makatuklas kasabay ng mga payo ko. Ang tatay mo, anak, lahing likantro, isang gabunan. Hindi ko alam yon noong una kaming nagkasama hanggang sa inamin niya sa akin. Pero mabait naman siya at hindi nananakit. Ang sabi niya, pag silang mo, malaki ang posibilidad na may dugo kang katulad niya. Alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit umalis ang tatay mo? Hindi dahil sa digmaan, anak. Kung hindi dahil tinutugis ng mga kaanak niya sa Europa. Gusto niyang tumulong at iligtas ang kalahi niya. Ang sabi niya, pagkatapos ng lahat babalik siya. Pero namatay ang tatay mo, Baste. At yang nakikita mo ngayon, yan ang itsura ng tatay mo noon. Isang gabunan.
Hindi mawari ni Baste ang nararamdaman. Halong galit, pagtataka at lungkot. Naaalala niya ang mga paalala ng ina. Kaya pala siya ginagabayan dahil darating pala ang araw na magiging halimaw na si Baste. Tumango ang binata at inisip na kapalaran niya ito. Wala itong magagawa kung hindi tanggapin na lamang ang sinasabi ng ina na isa itong lingkantro o gabunan. Niyakap niya ang ina. Gumanti naman ito ng yakap at hindi na napigilang mapahagulgol. Sinabihan siya nitong maging mabuting gabunan. Huwag papatay ng tao, lalo nang huwag kumain ng karne at dugo nito. Yun ang payo ng ama niyang banyaga. Gusto nitong maging katulad niyang normal lamang kung iisipin. Ngunit may tinatago palang katangian. Dagdag pa ng ina, maihahalin tulad na si Baste sa isang aswang. Ngunit hindi ito natatakot sa mga pangontra, maliban na lamang sa tanso at pilak. Ito ang ginagamit para patayin ang isang gabunan. Bakit niyo naman po sinasabi sa akin yan, Nay? Ibig bang sabihin, may papatay sa akin? Kung mamuhay lang ako ng parang normal, pagbabago lang naman ang katawan ko ang meron Tsaka Nay, kailan at anong pagkakataon ba ako maaaring magbago? Nasabi po ba ni tatay sa'yo? Ang sabi ni Nanay Basilia, malakas ang gabunan tuwing may buwan. Ngunit depende kung tititigan ng matagalan. Ito ang nakikita niya sa tatay ni Baste. Kaya din itong magbago kapag nagagalit. Dito na naintindihan ni Baste ang turo ng ina tungkol sa pagkontrol ng emosyon. Ilang sandali pa, hindi na malaya ni Baste na nasaan yung tao na ito. Pag-angat ng tingin sa ina, mas humigpit pa ang pagkakayakap hanggang sa nagmungkahi na si Nanay Basilia na bumaba na sila at baka hinahanap na sila ngayon ni Atoy. Hindi naman na nagsalita pa si Baste. Tumango lamang ito at sumunod sa pagbaba ng ina. Mula ng mga sandaling yon, pakiramdam ni Baste, naging maluwag na sa kanya ang lahat. Naalaman na niya ang dahilan ng pagiging mahigpit ng ina. Hindi na din siya masyadong hinigpitan pa ng nanay. Noong lumabas siya ng tahanan, tanging ngiti lamang ang nakita at sinasabing mag-iingat palagi. Tila may tiwala na ang nanay sa kanya dahil nakitang wala namang nagbago sa ugali ng binata, maliban na lamang sa pagiging ganap na gabunan. Ngunit si Baste, maluwag man sa kanya ang sitwasyon, malaki ang pinagbago lalo na sa pakikitungo sa mga kaibigan. Naiilang na itong lumapit sa sinuman, kasabay ng dapat halos sa lahat ng pagkakataon, kalmado lamang si Baste. Iniiwasang makarinig ng masamang salita. Baka mabati ang atensyon at bigla na lamang magalit. Paano kung magbago ito ng anyo sa harapan ng maraming tao? Kaya naman para ding walang pinagbago. Kung noon ang nanay niya ang mahigpit, ngayon siya naman ang naghihigpit sa sarili. Isang araw, naisama ito ng ina sa bayan, magpapatulong sa pagbubuhat ng bilihin at pag-uwi. Tanghaling tapat na ng mga sandaling yun, habang namimili si Nanay Basilia, may napansin si Baste, isang taong panay sulyap sa kanya. Matanda at nasa kanto ng nakahilerang iba't ibang klase ng tinda. Naisip ng binata na baka naninibago lamang ang tao. Ibang-iba kasi ang kutis ng binata. Kagaya ng nabanggit, lahing banyaga kaya angat ang kaibahan. Ngunit ang ipinagtataka niya, bakit tila may nararamdaman siyang kakaiba sa matanda? Hanggang sa tumitig na ito ng diretsyo sa kanya.
Hindi na nakatiis si Baste. Nagpaalam ito sa ina na pupunta lamang sa isang banda at babalik din kagad. Tumango naman ang ina kaya kagad nilapitan ni Baste ang tao. Dito niya napagtantong bukod sa matanda. Para itong ermitanyo. Kaswal ang kasuotan. Mahaba ang balbas. May mahaba din at nakalugay na purong uban na buhok. Kapansin-pansin ang suot nitong parisukat na kwintas at gawa sa kahoy. Walang galang na po. Kanina ko pa po kasi kayo nakikitang panay yung titig sa akin eh. Iba po kasi kumpara sa iba dyan. Para po kasing may ibig sabihin. Kilala ko po ba kayo? Tinignan nito si Baste mula ulo hanggang paa. Ilang sandali pa, lumapit ito sa kanya at inikutan siya na tila inoobserbahan ang buong tindig. Pasensya na. Wala akong masamang balak. Merong kakaiba sa'yo, tama. Huwag kang magtaka dahil malalim at malawak ang kalaman ko sa mga kakaibang bagay. Malakas ang pakiramdam ko, iho. Hindi kagad nakapagsalita si Baste. Nagtaka sa matanda kung paano nito nalaman na may kakaiba sa kanya. Hanggang sa bumulong ito na hindi siya masamang tao at alam niyang aswang ang binata. Dito na nagsalita si Baste. Sinabihan ang matanda na kung ano man ang nararamdaman. Totoo yun. Nakiusap pa ang binata na wag nang ipagsabi sa iba. Hanggang sa napangiti na lamang ang matanda. Nagpakilala ito sa pangalang Fredo. Tama nga ko. Pero ibang-iba ka kumpara sa mga nakita ko. Biro mo, sa merkado pa at halos lahat ata ng aswang, iniiwasan ng ganitong lugar. Parang wala lamang sa'yo ah. Ano bang pangalan mo, iho? Baste po. Bakit niyo naman nasabi na iniiwasan ng mga aswang yung ganitong lugar? Tsaka hindi pa po ako nakakakita ng ibang aswang eh. Maliban na lang po sa akin eh. Maraming bagay na ayaw ang mga aswang. Katulad ng merkado. Ilang sila sa maraming tao maliban na lamang kung sanay na. Madalas akong nandito at ikaw pa lamang ang nakita kong aswang. Kung sa bagay, baka baguhan ka lang. Nakikiramdam lang ako. At teka, maaari ko bang malamang kung anong klaseng aswang ka? Nagulat ito nang sabihin ni Baste na isa siyang gabunan. Kita sa reaksyon ni Mang Fredo na napatigil ito sa paghinga ng panandalian. Kumunot pa ang muka habang hinihimas ang mahabang balbas. Pampihira. Ano? Gabunan ba ka mo? Teka sandali. Dito tayo sa walang makakarinig. Ayan. Nako, alam mo bang sobrang lakas ng isang gabunan? Hindi mo pa natinig ang kwento na ang mga lahi nyo ginamit sa isang digmaan. Sa bagay, nakikita ko sa iyo na napaka-inosente mo. Natatakot na tuloy ako sa iyo ngayon. Hindi ko alam na nagtitimpi ka lang. Kasi ang ibang aswang, kayang-kaya kong kalabanin, kaya kumpiyansa ako. Pero gabunan ka pala. Naku naman, halos kapareho ng amaranhig at lubhang delikado. Pasensya ka na sa abala, iho. Sana wag mo kong biktimahin. Ano po? Naku, ang layo naman po ng iniisip niyo. Hindi po ako masamang tao, no? Normal lang po pero hindi talaga maiiwasan yung mailang. Lalo na po sa katulad nyo kanina. Pero wag po kayong magalala. Wala lang po yun sa akin. Nga pala, nabanggit niyo po yung amaranhig. Ano po ba yun? Makakain ba yun? Hindi nag-atubiling sabihin na matanda na matagal na siyang tumutugis ng mga aswang. Isa na dito ang amaranhig. Ngunit hindi niya kinakaya. Sobrang lakas at walang pakiramdam. Hanggang sa nakipagkaibigan sa kanya ang matanda.
Nagtanong ito kung saan nakatira si Baste. Hindi naman itinago ng binata. Nakikita niya sa matanda na mabait at mapagkakatiwalaan. Hanggang sa sinabi nito na minsang magkita sila at mag-usap. Kung gusto ng binata ay puntahan na lamang niya si Fredo sa bahay nito. Total siya na lamang mag-isa. Naging masaya naman ang binata. Kahit papano, may makakausap na ito at makakaintindi sa mga saloobin. Bukod sa ina, may babahagi din niya ang namuong katanungan sa isipan sa mga kakaibang bagay at iba pang aswang na katulad niya. Nakikita mo ba ang bukid na yon? Hindi naman malayo. Doon ako nakatira. Ginagagala kitang makilala, binata. Isa kang hindi pangkaraniwang nilalang. Ang pinakakakaiba ay napakabuti mo. Aasahan ko ba ang pagkikita nating uli? Nakangiting tumango si Baste at sinabing maaasahan. Nagmungkahi na ang matanda na balikan na ang ina dahil nakikita niyang nasa kabilang banda ng kalsada na ito at tila hinahanap ang binata. May hinala man si Baste sa matanda, ngunit magaan ang loob niya dito. Nais niyang makilala pa ito ng lubusan, lalo't nabanggit nitong tagatugis siya ng aswang. Kinagabihan, nagpaalam si Baste sa ina na aalis. Mapapansin kagad sa mukha ng nanay ang pag-aalala. Ngunit hindi naman siya nito pinigilan. Sinabihan lamang na mag-iingat at bumalik kagad. Nagagalak si Baste na makita ang matanda. Pupuntahan niya ito ngayon din at aalamin ang sikreto ni Mang Fredo. Lumabas ng tahanan si Baste. Hinubad ang pang-itaas na damit at ilang sandali pa. Pinagbago ang anyo. May buwan naman kaya madali lang siyang nakapagpalit sa pagiging gabunan. Parang lobo sa bilis si Baste. Nagpatalon-talon sa puno. Diretso kung saan itinuro na matanda ang tirahan nito. Dinig pa niya ang kahulan ng mga aso sa bawat tahanang nadadaanan. May sumisigaw pa ng aswang, ngunit hindi niya pinansin. Hanggang sa nakarating siya sa bundok. Naglakad na lamang at nakikiramdam si Baste kung nasan ngayon ang tirahan na matanda. Malakas ang pang-amoy at pandinig ng binata, kaya kaya niyang tuntunin ang kinaroroonan nito. Hanggang sa natumbok niya ang tahanan. Nasa unahan lamang. May iilang bahay ngunit napakalayo. Ang buong lugar ay napapaligiran din na matatayog na puno ng nyug. Hanggang sa nakarating siya sa isang bahay. Sobrang nagtataka noon si Baste. Tila koprahan ang bahay. May mga koprang sako-sako at ang iba ay nakalatag sa lupa na parang ibinilad at naiwan. Habang ang postura naman ng bahay, nakangat ito ng halos 2 tao ang taas at ang ibaba ay lutuan ng kopra. Maliwanag sa lugar, may ilaw na galing sa nakasabit na petromak sa haligi ng bahay. Nararamdaman ni Baste na nasa itaas ang matanda. Hanggang sa nagbukas ang bintana at sumilip si Mang Fredo. Napabitaw pa ito ng mabigat na salita nang makita saan yung aswang si Baste. Nalintikan na. Kaya pala hindi tumatalab yung poder ko sa paligid. Gabunan pala ang dumating. Natakot tuloy ako, ha. Ay sus, ikaw ba yan, Baste? Pasensya na po, Mang Fredo. Walang pahintulot yung pagpasok ko sa lugar. Tsaka wala akong alam sa sinasabi niyong poder eh. Ano po ba yon, harang? Gusto ko lang po kayo makita kagad. Binabagabag yung isip ko sa bahay eh. Wika ni Baste, kasabay ng pagbabalik sa normal na anyo at boses. Ayan, yan na lang yung anyo mo. Huwag mo nang ibalik yung kanina. Nangingilabot ako eh.
Halika, umakyat ka sa bahay. Hindi ko pala nasabi sa'yo na koprahan pala ang tirahan ko. Sa akin lang ipinagkatiwala yung lugar at kaya ako madalas sa bayan dahil sa paghahatid ng kopra. Normal lamang ang kilos ni Baste. Marahang umakyat sa tahanan ni Mang Predo at nang makarating sa itaas, biglang nakaramdam ang binata ng pananakit ng katawan. Namanhid ang batok at biglang nahirapan sa paghinga. Nagreklamo ang binata kay Mang Predo. Ngumiti lamang ang matanda habang umiiling. Yan ang sinasabi kong poder sa paligid ng bahay. Nag-anyong tao ka kaya nararamdaman mo na. Ay, wala ka nga palang alam sa mga poder-poder ano. Bali ganito. Sinabi ko naman sa'yo na bihasa ako, tama. At minsang tumutugis din ang aswang. Ibig sabihin lang, may kakayanan din akong lumika ng proteksyon para sa sarili ko. Sa pamamagitan ng dasal. Yung dasal na hindi mo madidinig sa simbahan ha. Maaring magkasing kahulugan lamang pero nasa ibang lengguwahe. Ang tawag dito ay orasyon. Tesi mo lang. Teka sandali. Tatanggalin ko na. Masasabi ko talagang malakas ka. O ayan. Ayos na ba yung pakiramdam mo? Pawis na pawis yung mukha mo ha. Maluwag na po sa dibdib. Ganun po ba yung mga magagaling sa kaalaman? Di pala to magiging madali para sa mga normal na aswang, no? Siguro, bibigay ka agad yung katawan nila. Nga po pala, balik po tayo sa sinasabi ko kanina. May mga katanungan po ko na gusto kong bigyan ng kasagutan eh. Maliban po sa iba't ibang klase ng aswang, ano pa po ba yung mga kakayahan ng bawat isa? Tsaka, may nakaharap na po ba kayong katulad ko noon? Ay, marami na iho. Marami ka pang dapat malaman at maintindihan. Kung isasalaysay ko lahat sa iyo ngayon, baka abutin tayo ng umaga. Bueno, magsimula na lang tayo sa gabunan. Alam kong may natuklasan ka na sa sarili mo. Ang gabunan iho, isang aswang na ginawang mga alaga noon ng mga hukluban. Alam mo ba ang hukluban? Ito ang kauna-unahang klase ng mangkukulam bago pa dumating ang iba. Galing din sa ibang lugar at napadpad lamang dito. Kaya nitong gumawa ng iba't ibang likido, lason, gayuma at mga nakakamanghang mahika. At katulad mo ang lakas ng hukluban ay galing sa buwan. Kaya naman lumikha sila ng isang nilalang. Nilalang na kaya silang proteksyonan gamit ang mga kaalaman at ritual. Nag-alay ng isang tao at ginawa itong halimaw. Ito ngayon ang kinalabasan ng isang lobo na pinaghalong tao. Likantro ang tawag sa ibang bansa. At sa atin naman, gabunan. Lumaganap ang lahing gabunan iho. Hanggang sa maraming taon na ang lumipas, naging kasangkapan na sila sa digmaan. Malamang alam ito ng sinaunang nakunan mo ng lahing gabunan. Malakas kayo, iho. Sobrang lakas dahil sa taglay nitong bilis. Talas ng pag-iisip at pang-amoy. Literal na masasabing isang mabangis na hayop. Kaya nga alaga ng hukluban. Matatalino ang hukluban. Kung anumang kaalaman meron ito, kinakarga niya sa halimaw na katulad mo. Kaya mahirap kalaban. Naiintindihan mo ba, iho? Ngayon pa lamang nalaman ni Baste na hindi lang pala basta-basta lumilitaw ang lahi ng gabunan. May lumikha pala nito na isang mangkukulam. Mas lalong lumalim ang pag-intindi ng binata sa sarili. Nagtanong pa ito sa iba. Ngunit umiling na si Mang Predo at sinabing sa ibang araw na lang. May ginagawa kasi akong preparasyon, iho. Sumakto namang dumating ka. Medyo naabala mo nga ako eh. Nakikita mo ba yung mga nakalatag na yan? Mga gamit ko yan at kinargahan ko ng dasal. Ang iba naman ay hindi na kailangan ng karga.
dahil meron ng bisa. Hayaan mo, kapag bumalik ka uli rito, ipapaalam ko sa iyo lahat at sasagutin ko ang mga katanungan mo patungkol sa iba pang aswang. Tatapusin ko lamang ito sandali at huwag kang aalis. May sasabihin pa ako sa iyo mamaya. Tumango si Baste. Pinagmasdan ang ginagawa ng matanda. Naging seryoso ang mukha nito. Lumuhod at nakadipa ang dalawang kamay habang nakatingala. Ilang sandali pa, hinipa ng matanda ang magkabilaang kamay. Tapos tinapik ang magkabilaang balikat. Hanggang sa isa-isang dinampot ang iba't ibang klase ng bagay na nakalatag sa sahig. Ngunit ang namumukod tanging nakatawag sa atensyon ni Baste ay yung tatsulok na gawa sa kahoy. Napansin niyang nagliliwanag ito at masakit sa paningin. Kaya naman, ibinaling ng binata ang atensyon sa ibang banda. Dumungaw sa bintana at nakita ang napakaraming kopra sa ibaba. Isang oras mahigit naghantay si Baste hanggang sa nakaramdam na lamang ng pagkaantok. Kaya sumandal na siya sa dingding sa gilid ng hagdan hanggang sa ginising na lamang na matanda. Ngunit na mga sandaling yun, lampas hating gabi na. Kanina pa kita gustong gisingin. Pasensya na sa pag-aantay ha. Nga pala, baka hinahanap ka na ngayon ng magulang mo. Nako, baka mapagalitan ka pa. Nakatulog pala ako, Mang Predo. Sige po ah. Teka, di ba may sasabihin po kayo sa akin? Oo. Alam mo ba ang pinaghahandaan ko ngayon? Babalikan ko ang isang amaranheg. Matagal ko nang pinag-aaralan kung paano siya papatayin. At sa susunod na araw na yon, ika-49 na araw na sa paghahanda ko sa gamit. Ito, o ayan, ang Tres Pico Arkanghel. Ang 7 Arkanghel iho. Nasilaw ka kanina ano? Napansin ko yon. At kaya kita pinag-antay para sabihing isasama kita. Di ba gusto mong malaman ang iba pang lahi ng aswang? Kung mabuti ang hangarin mo, makakaya mo kong tulungan. Matagal nang namiminsala at naghasik ang aswang na yon. Marami na ding sububok na katulad ko. Pero ayon, sinawing palad at karamihan napatay. Hindi nakapagsalita si Baste. Tumingin sa isang banda. Iniisip ang mga sinabi ng matanda. Nabanggit ni Mang Predo na mabuti si Baste. Kaya naman nakuha kagad ng binata ang malalim na ibig sabihin. Hinihikayat ito na matanda na maging tagatugis din ng aswang. Ang problema, kung papayag ito, papaano na lang kung malaman ito ng ina? Isa pa, ayaw niyang madamay sa gulo. Matagal nag-isip ang binata hanggang sa muling nagsalita si Mang Predo. Sinabi nitong kadalasan sa biktima ng amaranhig. Mga bata, noong isang araw, may nabiktima na naman kaya naghanda na siya muli para tugisin. Dito na nagkaroon ng malakas na kuryosidad si Baste. May kapatid itong bata. Naisip niyang paano kung ang kapatid namang si Atoy ang isusunod. Napabuntong hininga si Baste. Tinitigan ang mga mata ng matanda at sinabing, Babalik ho ako dito sa susunod na araw. Sasama po ako sa pagtugis ng amaranhig. Maaasahan niyo po ako sa gagawing hakbang. Ngumiti lang si Mang Predo. Tinapik ang balikat ng binata. Wala nang ibang sinabi ang matanda, maliban na lamang sa mag-iingat ito sa pag-uwi. Halos madaling araw nang nakauwi si Baste. Naglakad na lamang dahil kung magpapalit muli ng anyo, mabubulabog pa ang mga tao sa lugar na mahimbing nang nagpapahinga dahil sa kahulan ng aso. Ilang distansya pa lamang sa bahay,
Nakita niya si Nanay Basilia na nakatanaw mula sa beranda. Kinawayan lamang si Baste at dumiretso sa likod ng bahay upang kunin ang iniwang damit. "O anak, halika nga at mag-usap tayo. Hindi ko nagustuhan ang ginawa mo ngayon, Baste ah. Buong magdamag akong nag-aantay sa pagbalik mo. Anak, huwag mo na itong uulitin ha. Alam mo namang nag-aalala ko. Mabuti sana kung sinabi mo ang eksaktong oras. Di ba sasaglit ka lang? Amoy taong gubat ka pa. Maghugas ka na nga ng katawan. Sabay na kayo ni Atoy mag-agahan." Hindi nakapagsalita ang binata. Napakamot na lamang ng ulo habang nakayuko. Naisip muli ni Baste ang naging desisyon patungkol sa lakad nila ni Mang Predo. Magiging balakid lamang ang ina. Hindi niya alam kung ano ang irarason at kung sasabihin naman ang totoo, mas lalong mag-aalala ito sa kanya. Matapos makapag-agahan, nagpahinga si Baste ng ilang minuto. Pagkatapos ay nagbihis na para sa eskwela. Hindi ramdam ni Baste ang pagod. Parang normal lamang sa kanya ang lahat. Kasama niya si Atoy papasok ng eskwelahan. Nag-aaral na sa sekundarya si Baste ng mga panahong yun. Matataas ang marka ng binata. Bukod sa matalino, matalas ang pandinig at kayang suriin ang kalalabasan ng bawat pagsusuli. Bagay na masasabing mapanlamang, ngunit hindi niya ito maiiwasan. Kahit anong iwas ng binata ay malalaman niya pa rin ang nagtatago sa paaralan. May nakilala itong dalaga. Kaklase na si Carmen. Isang magandang dalaga. Palagi silang tinutukso ng mga kaklase dahil bagay na bagay silang dalawa. Hindi naman may pagkakailang may itsura si Baste. Hindi sila malapit ni Carmen at ilag sa isa't isa. Kapwa nagkakahiyaan Ngunit alam ng binata na mabuti at mabait si Carmen. Kaso nga lang, kung minsan ay weirdo ito, bigla na lamang tutulala at nakatingin sa isang banda habang nanginginig ang mga kamay at pinagpapawisan pa ang noo. Hindi ito pinagtuunan ng pansin ni Baste. Nagkataon sa araw na yon, kapwa sila naiwan sa loob ng silid. Sila ang naatasan sa isang programa sa eskwelahan na kailangang paghandaan. Nalalapit na ang linggo ng wika at gagawa ang dalawa ng isang mahabang talata. Napakatahimik ni Baste. Si Carmen lamang ang nagsasalita at nagbibigay ng ideya. Tango lamang ng tango ang binata. Hindi makatitig sa mukha ni Carmen. Hanggang sa bigla na lang natahimik ang dalaga at muling natulala. Hindi na bago kay Baste ang mga kinikilos nito. Kaya hinayaan na lang. Pero tinapik siya ni Carmen at sinabing, "Baste, huwag kang magugulat sa sasabihin ko sa iyo ha. Aswang ka no? Nakikita ko sa mga mata mo. Maging ang nakatago mong itsura. Pero hindi ako natatakot dahil nasanay na ako. Noon pa man alam ko na. Siguro mula pa ng elementarya, iba na yung tingin ko sa iyo." Wika ni Carmen na nagpalaki ng mga mata ni Baste. Hindi nakapagsalita ang binata at kita sa mukha ang pagkabalisa. "Huwag kang mag-alala. Ako lang naman ang nakakaalam eh. Ako lang din at ang mga magulang kong may alam na may ganito kong katangian. Naipatingin na ako sa isang manggagamot. At ayun, bukas daw ang ikatlong mata ko. Sana maintindihan mo kung bakit bigla akong tatahimik. Marami akong nakikita na iba't ibang elemento dito sa loob at labas ng paaralan. Pasensya ka na ha. Nabagabag tuloy kita. Balik na tayo sa ginagawa natin. Yung slogan, kabataan sa susunod na henerasyon ha. Hoy, nakikinig ka ba sa akin?" Tumango si Baste.
Sinabi nitong huwag ipagsasabi sa kahit kanino ang nalalaman. Hindi ko ginusto na maging aswang. Naiinggit nga ako sa inyo eh. Pero kahit ganito ko, hindi naman ako masamang tao. Alam ko, noon pa man tinitignan na kita, no? Pati nga bahay niyo at mga kasama, alam ko kung sino. Gusto ko kasing malaman kung masama ka pero hindi eh. Nako, wag mo na isipin yung mga sinabi ko. Mula ngayon, magiging bukas na ako sa mga nalalaman ko. Mga lihim at sayo ko lang sasabihin ha. Total pareho naman tayong may kakaibang katangian. Hindi nagsalita si Baste. Wala itong maisip na isasagot kay Carmen. Nabalot na ito ng kahihiyan. Ngunit naramdaman niyang mapagkakatiwalaan ito. Kaya tumango na lamang at tinuloy ang ginagawa. Pagka-uwi sa bahay, hindi niya maalis sa isipan si Carmen. Dagdag pa ang gagawin nila ni Mang Predo. Magulo ang isip ng binata. Tinitimbang niya ang lahat. Ngunit sigurado na sasama sa gagawin ni Mang Predo. Naisip ng binata na ito na muna ang uunahin bago ang lahat. Saka na makikipag-usap ng masinsinan kay Carmen. Ngunit kailangan niyang makaisip na magandang dahilan sa ina. Dahil bukas na ang lakad nila ni Mang Predo. Saktong Sabado at walang klase. Nang gabing yun, nagpaalam ito kay Nanay Basilia na aalis kinabukasan. Nirason niya sa ina na gagawa sila ng talata ni Carmen at pupunta sa bahay ng dalaga. Ngunit ang totoo, tutugis ng aswang si Baste kasama si Mang Predo. Anay, baka gabihin ako ha. Hapon yung alis ko. Tsaka wag po kayo magpuyat. Uuwi naman po kung nasa mabuting sitwasyon. Ayaw ko kasi nag-aalala kayo sa akin eh, habang may ginagawa ko. Hindi ako makapag-isip ng tama na eh. Maasahan ko ba yun? Kagaya ng dati, ngumiti lamang si Nanay Basilia habang tumatango. Sinabi nitong wag lang magpaumaga at doon na lang sa bodega matulog kapag umuwi para hindi na makaistorbo. May silid naman doon na dating silid ng katulong. Laking tuwa ni Baste na mga sandaling to. Niyakap ang ina at hinalikan sa noo. Kinabukasan ng hapon, dumating na si Baste sa bahay ni Mang Predo. Napakatahimik ng lugar at parang walang katao-tao. Naupo ang binata sa isang sako ng kopra. Naisip na baka nakaalis na si Mang Predo at hindi pa nakakabalik. Isang oras itong naghintay. Hanggang sa medyo dumilim na at hindi pa nagpapakita si Mang Predo. Nilalamok na ang binata hanggang sa nakaramdam ng pagkabagot. Kaya naman, inakyat niya ang tahanan. Sarado ang pinto. Sumilip sa siwang at laking gulat nang makita si Mang Predo na nasa loob. Tahimik na nakaluhod sa sahig at alam ng binatang nagdadasal ito. Ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit hindi man lamang naramdaman ng matanda na nasa loob lamang pala ng tahanan. Malayo pa lang, kaya na ni Baste na maamoy ang isang tao at kagad matutunto ng lugar. Ngunit na mga sandaling yon ay hindi niya nasagap si Mang Predo. Hanggang sa tumayo na ang matanda at sinabing, Oh, kanina ka pa ba nag-aantay? Bukas naman ang pinto, bakit hindi mo na lang itinulak at nang makapasok ka sa loob? Hindi nakakibo ang binata. Pagkabukas ng pinto, pumasok siya sa loob at kita sa mukha ang labis na pagtataka. Natanong pa niya ang matanda kung bakit hindi siya naramdaman ni Baste. Yan ang bisa ng Trespico Arcangel. May malakas itong poder na kayang depensahan ng katawan sa kahit anong bagay at pamamaraan. Kaya hindi mo talaga ako masasagap. Isang halimbawa ito ng isang malakas na sabulag na may halong kabala. Maliban na lang siguro kapag ginamit mo ang anyo mong gabunan.
Maiirita ka at mararamdaman mong may nagaganap sa loob ng tirahan ko, pero hindi mo ito matutukoy. Bueno, handa ka na ba? Tara na at medyo malayo pa ang biyahe natin. Napasimangot ang mukha ni Baste. Naisip na baka matagalan sila dahil hanggang madaling araw lamang ang naipaalam niya kay Nanay Basilia. Nagtanong siya kung gaano ba kalayo at saang direksyon. Sinabi naman ni Mang Predo na sa dulo ito ng Masbate. May lugar doon na may malaking ilog. Sa itaas na bahagi, doon madalas nagpapakita ang amaranhig. 3 lungsod bago makarating sa Esperanza, lugar ng placer. Nako, malayo nga. Babiyahe po tayo, di ba? Pwede bang hindi na lang tayo magsabay? Mauuna na lang po ako sa lugar. Mapapagalitan po ako ng nanay ko kapag natagalan ako eh. Tingin ko, halos 1.5 oras ang biyahe ano. Naiintindihan kita. Ay bueno, pumapayag ako. Dumiretso ka sa isang lumang sementeryo sa Placer. Doon ka muna mag-antay. Doon din naman nagmula yung amaranhig na tutugisin natin. Sige na, mauna ka na. Magpaparamdam na lamang ako kapag dumating na ako sa lugar. Walang sabi-sabi. Lumundag sa bintana si Baste pababa. At habang tumatakbo, unti-unting nagbabago ang postura ng binata. Naging gabunan ito na sobrang tulin. Nagpalipat-lipat ng puno. Tatalon sa isang banda at kung saan-saan sumusuksok. Naiisip ng binata kung paano kapag dumating siya sa lugar at makaharap kagad ang amaranhig. Hindi niya alam kung ano ang itsura. Naiisip niya si Mang Predo at kung ano ang kaya nitong gawin sa isang aswang. Sobrang bilis ni Baste kung susumahin kapag sasakay ng pampasaherong sasakyan. Paliko-liko at pahinto-hinto pa yon. Ngunit sa kanya, diretso lamang ang daan. Walang liko, walang hinto, kaya mas mabilis nakakarating sa lugar. Ilang sandali pa, dumating na sa isang lugar at napansin ni Baste ang karatolang may katagang placer. Ito na ang lugar. Nang mga panahong to, kakaunti lamang ang mga bahay at magkakalayo pa. Pumunta kagad ang binata sa nabanggit na sementeryo. Pagkarating doon, napakatahimik sa lugar. Masukal na tila hindi na pangalagaan at inabandona. Naglibot si Baste. Nakakaamoy ng tao ngunit alam niyang nasa malayo ito. Parang ito lang naman yung lumang sementeryo sa lugar eh. At wala na bukod dito. Ano nang gagawin ko? Lumundag ito sa isang mataas na puntod. Nilibot ang tingin sa kabuuan ng lugar. May nakikita pa siyang mga pagala-galang aso at pusa na parang may kinakalkal sa gilid ng isang libingan. Ilang sandali pa, biglang nakaramdam si Baste ng kakaiba. Lumakas ang pagkabog ng dibdib. Nagtayuan ang mahaba niyang balahibo. May tao sa malapit, ngunit hindi niya matukoy ang direksyon at bigla na lamang itong nawawala. Tahimik lamang ito habang nakikiramdam. Ang bawat paghinga ay naglalabas ng bahagyang usok sa lamig ng gabi. Matalas ang pandinig. Sa bawat kaluskos ng tuyong dahon, nararamdaman niya ang presensya ng hindi nakikitang panganib. Ang amoy ng tao na nasasagap, nanggagaling sa dulo ng sementeryo. Ngunit bago pa makahakbang papunta doon, isang mabigat na kalabog ang nadinig mula sa isang lumang nicho. Mula sa dilim, dahan-dahang lumitaw ang isang figura. Ang balat ay kulay abo at ang bawat hakbang ay may tunog ng kumakalansing na buto. Nang mga sandaling yon, alam ni Baste na ito na ang amaranhig. Nagpalitan ng atake ang dalawa hanggang sa
Baste, huwag kang hihinto. Ang amaranhig, hindi napapagod at hindi nasasaktan sa ordinaryong paraan. Ang kanilang kahinaan, nasa likod ng kanilang leeg. Nagngangalit ang mga ngipin ni Baste. Naramdaman ang pagdaloy ng init sa mga ugat. Mang Fredo, paano ko mapapatigil kung bawat pagtama ko, parang bato yung balat nito? Gamitin mo ang iyong bilis bilang gabunan. Paikutin mo siya. Huwag mong hayaang mahawakan kanya. Dahil kapag nadikit ang kanilang balat sa'yo, higupin nila ang iyong lakas. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Baste. Sa isang iglat, mabilis itong umatake. At dahil sa bilis, hindi kayang sundan ng mata ng ordinaryong tao. Naging tila anino na lamang si Baste na nagpapalipat-lipat sa mga puno at nicho. Bawat pagsunggab ay may kasamang matatalas na pagkalmot. Ngunit totoo ang sinabi ni Mang Fredo. Tila bakal ang tigas na mga ito. Kailangan kong mas pabilisin pa ang sarili ko. Kontrolin ang galit. Gamitin ang talas. Sinubukang sunggaban ng amaranhig si Baste mula sa likod. Sa isang mabilis na pag-ikot, hinawakan nito ang ulo at gamit ang matutulis na kuko. Pinaga niya ang batok ng nilalang. Isang nakakangilong lagutok ang nadinig. Biglang bumagsak na tila isang lantang gulay. Ngunit hindi pa man nakakapagpahinga ang binata. May dumating pa na isang amaranhig. Baste, kaya mo yan. Yan nga ang paraan. Isa pa. Patayin mo na ang isa pang yan. Nagpatuloy ang bakbakan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kalahating banyaga at kalahating gabunan naging tagapagtanggol ng lupain. Nang matapos ang isa pang amaranhig, unti-unting nagbalik sa normal ang anyo ni Baste. Ang mga kuko ay umurong at ang mga mata ay nagbalik sa pagiging tao. Lumabas si Mang Fredo at lumapit sa binata. Hindi nga ako nagkamali sa iyo, Baste. Marami ang natatakot sa iyong lahi. Ngunit ang iyong puso ay nananatiling tapat sa iyong pagiging tao. Palagi pong sinasabi ng nanay ko na dapat akong maging mabuting tao. Akala ko, sumpa ang pagiging gabunan. Ngunit ngayong gabi, naiintindihan ko na. Baste, ang kapangyarihan ay hindi sumpa o biyaya. Depende ito sa kung paano mo gagamitin. Maaari ka nang umuwi. Ligtas na ang plaser. Tumango ang binata. Muling tumalon sa kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tumatakbo dahil sa takot o gutom. Tumatakbo ito pauwi para sa pamilya. Taglay ang karangalan ng isang tagapagbantay. Sa bawat paghakbang niya sa kagubatan ng Masbate, alam niyang hindi siya nag-iisa. Hanggat dala ang turo ng ina, ang gabunan, hindi magiging halimaw, kundi isang bayani sa dilim. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.